Magandang gabi po mga kapatid at welcome din po sa atin pong online Bible study. Tayo po ay mag-uumpisa na sa atin pong gawain. Marahil ay ang opening song po natin ay Sa Lupang Mataas. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas. Diyos sa langit ay ilipat, buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob, kung ang iba'y diyan tupok, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Ang aking ibig tirahan, itaas na sanlibutan, kahit tukso'y lumagsama, pag-asa mo'y di bubuwan. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Ang karurukay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hanggat di mabagay Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Maraming salamat po. Marahil isa pang awit pa, dahil siya'y buhay. Ang Diyos sana pusang nanao, pagkat tayo kanyang mahal. Doon sa krus tayo'y sinay.
panatag dahil siya'y buhay. Sige po, mga kapatid, muli ay magandang gabi po. Marahil para sa ating opening prayer ay hingin po natin kay Brother Norman. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na oras po na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po na naibalik po ang power po sa orasan po na ito. At patuloy po na ito po ay aming pinapasalamatan po sa pagkakataon po na muli sa pamamagitan po ng online kami po ay magkakasama po at ito po ay biyaya po na amin pong maituturing po. At patuloy din po nadalangin po namin po Ama na pangunahan niyo po ang aming po mga puso at isipan. At patuloy din po na sa inyo po namin pinagkakatiwala ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Bigyan niyo po siya patuloy po na karunungan po na nagmumula po sa inyo at patuloy din po na pakapuspusin po ng ipong banal na espiritu. Ganun din po ang internet connection ay dalangin po namin nawa ay wala po maging hadlang, maging malinaw upang nang sa gayon ay maintindihan po naming lubos at ang yung mga salita sa patnubay po ng ipong banal na espiritu. Sa inyo po namin lubos na din po na pinagkakatiwalang oras po na ito, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, maraming salamat Brother Norman para sa ating opening prayer. Ngayon po ay handa na po natin ang ating mga puso't isipan, yung ating pong mga Bible, at yung ating pong mga notebook para po sa ating pong pagte-take note. Siguro ibigay ko na po kay Brother Wilson sa ating pong tagapagturo. Salamat kapatid na Abel at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Thessalonica. Nasa ikalimang kabanata na po tayo. At nung nakaraan po ay napag-aralan natin sa chapter 5 ng Thessalonians, yung bukod sa pagdating ng Panginoon ay darating naman yung tinatawag na the day of the Lord, kung saan ay magkakaroon ng judgment, no? Yung kahirapan, parusa dito sa mundo. Kaya naman after nito ay nagbigay din si Pablo ng mga practical na panuntunan, no, sa buhay ng mga taga Thessalonica habang hinihintay nila ang maluwalhating pagdating ng Panginoon. At nung nakaraan po ay binigyan diin ni Pablo yung pagbibigay ng pagrespeto, pagmamahal doon sa mga tao na nagpapagal para sa kanila, no? Sa kanilang spiritual na pamumuhay. At ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang mga practical na mga advice or mga sabihin natin mga panghuli na mga panuntunan na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. At bahagi noong ating natalakay nung nakaraan ay yung mga ilang mga ninanais ni Pablo sa buong Thessalonica, yung pagiging matyaga doon sa mga mahina at pagiging disiplinado doon sa mga nagko-cause ng mga kaguluhan. At yan yung bagay na tinalakay natin nung nakaraan. At ngayon po naman ay sa biyaya ng Panginoon ay ating tatalakayin yung verse 16 hanggang 22. At ganito yung ating mababasa
1 Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 22. Magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at pagamat nanalangin na po ang kapatid natin ay inihiling ko po na muli po tayong manalangin bilang paghingi ng patnubay sa ating Panginoon Diyos. Let us pray po. Ama, tunay po na napakabuti po ninyo sapagkat naniniwala po kami sa kapangyarihan mo po ay ipinahintulot mo na matuloy po ang aming online Bible study. Bagamat kanina po ay nagkaroon ng power interruption, ay hindi mo itinulot po na ito'y magtuloy-tuloy. Salamat o Diyos. Kaya naman kami po ay nananalig na ang oras na ito'y kalooban mo na kami makapag-aral at nananalig po kami na iingatan mo po kami at pangungunahan mo po kami. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran, pagpalain mo po ang pag-aaral po namin sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po. Napakaliwanag po na ang mga bagay na binasa po natin ay mga praktikal na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pero sa tingin ko po, ito po ay pamumuhay na masasabi po natin na puspos ng Espiritu, no? Sapagkat yung mga bagay na nakita po natin dito ay hindi magagawa sa ating sariling kalakasan, kundi ito ay tunay na bunga ng Espiritu. Katulad po ng magalak kayong lagi, alam naman natin na bagamat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, ito ay mayroong daladala na kagalakan. Kaya sa tulong at biyaya po ng Panginoon ay atin po itong tatalakayin. Ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, magalak kayong lagi. Alam natin na ang layunin ng sulat ni Pablo ay to comfort the believer in Thessalonica dahil sa kanilang sitwasyon, no? Dahil bukod sa mga pag-uusig, bukod sa mga namatay na loved ones nila na hindi na nila alam kung makakasama pa nila doon sa isang biyaya na pagdating ng Panginoon, ay lubos na nagbigay sa kanila ng kalumbayan. At maging siguro sa sarili nila dahil iniisip nila na kung sila rin ay papanaw during that time, sapagkat inaasahan nila yung pagdating ng Panginoon, ay nagdala ito ng kalumbayan. Alam natin yan yung kaya nga kaya nga ipinahayag ni Pablo sa kanila yung katotohanan noong tinatawag nating rapture doon sa chapter 4. Sabi niya doon sa verse 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog, upang kayo'y wag mga lumbay na gaya ng iba na mga walang pag-asa. Kaya dito ay patuloy na inihikayat ni Pablo ang pamumuhay na may kagalakan, no? Sapagkat alam naman natin na ang kalumbayan ay nagdudulot ito ng negative, discouragement, nagkakaroon ng inconsistent life. Maraming mga bagay na maaaring madulot sa atin kapag nagkukulang yung ating pagtitiwala sa Panginoon, na yung kawalan ng pag-asa. Ganoon ang patuloy na itong mga huling mga salita o mga huling mga paalaala
ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Una na yung pagiging magalak. Ang ibig sabihin lang nito ay nung sabihin niya na magalak kayong lagi, rejoice evermore, ang ibig sabihin nito ay yung continuous, yung patuloy na kagalakan, at regardless kung ano man yung magiging circumstansya, no? Parang pinananawagan ni Pablo sa mga taga-Tesalonika na huwag nilang ituon ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan sa mga bagay dito sa mundo o yung kanilang kalagayan o yung tinatawag na circumstansya. Kundi ituon nila ang kanilang pag-asa, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, na kung saan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, sa kanyang pagparito, ay papawiin niya ang lahat ng mga paghihirap o kalumbayan, karamdaman, o anumang sitwasyon na hindi maganda. Yun po yung gusto ni Apostol Pablo na makita ng mga taga-Tesalonika, yung kahalagahan na magpatuloy na mamuhay na mayroong kagalakan. Ituon nila sa Diyos, sa Panginoong Diyos, yung kanilang pagtitiwala, sapagkat sa Panginoong Diyos, sabi nga sa Romans 8:28, sinabi din po ni Apostol Pablo, all things work together for good. Kaya napakahalaga na paalaala ito. Katunayan, sabi nga ng mga commentary, hindi lang ito isang paalaala, kundi ito ay isang command. Sabi niya, no? Parang inuutusan sila ni Pablo na maghalak kayong lagi. Kaya nga doon sa Filipos 4, yung sulat din ni Pablo na napag-aralan natin, sinabi rin niya na rejoice in the Lord. Yun ang sinasabi rito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Isentro ang kanilang puso, ang kanilang isip, ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Lagi nilang alalahanin yung kanilang pagkapili, sapagkat ang sabi nga dito sa unang Tesalonika, sila ay mula sa mga Diyos-Diyosan, sabi sa verse 9 ng chapter 1, sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin kung paanong nakapasok kami sa inyo at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Lagi nilang tignan yung kanilang pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus. Siguro, ito rin ay isang magandang reminder po sa atin. No? Kailangan tayo na lumakad sa patnubay ng Espiritu, na tayo ay mapuspos ng Espiritu. Ibig sabihin, makontrol ng Espiritu. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan para tayo ay laging nakatuon. Kaya yung rejoice doon sa Filipos 4:4, rejoice in the Lord. No? Kasi kung hahanapin natin yung kagalakan sa mga material na bagay o sa mga sitwasyon sa mundong ito, kung minsan hindi ito nagiging consistent. Kaya yung rejoice in the Lord, ito ay nag-uugat doon sa relasyon nila sa Panginoong Jesucristo. Ito yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos. Naging mga anak tayo ng Diyos. Kaya yung kagalakan na ito, na bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin, ay nararanasan natin
kapag nakatuon tayo sa Diyos, sa makapangyarihan na ating Ama, no? Na tayo ay nagkaroon ng Ama doon sa langit na napakabuti at walang hangad na masama sa atin. At ito ay nag-uugat doon sa unchanging nature ng ating Panginoong Jesucristo. Yung hindi siya nagbabago. Ano man ang maging sitwasyon natin. Yung kanyang pangako na kaligtasan, na buhay na walang hanggan, at yung kanyang pangako na tayo ay kukunin niya, yun ang nais ni Pablo na doon, ituon. Para nang sa ganon ay makita nila na yung mga bagay na dito sa lupa ay mga temporary lang na nagdudulot ng kasiyahan at hindi tunay na kagalakan. Sapagkat ang kagalakan sa Panginoong Yesus, ang siyang bakit nais ni Pablo ito sa mga taga-Tesalonica? Sapagkat ito yung pinagmumulan ng kalakasang espiritual, kapayapaan, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga pagsubok. Yung kagalakan. Kapag ito yung napatay ng kaaway, pagka tayo ay nadaya ng kaaway at na-deceive ng kaaway at natuon ang ating saya sa mga bagay na material, dito na nag-uumpisa na nagiging spiritually weak tayo. At minsan ay madali tayong tumatalikod sa mga tawag ng Panginoon sa ating buhay. Kaya hindi natin nararating yung contentment, hindi natin nararating yung buhay na may kabuluhan. Kasi napopokus tayo sa mga bagay dito sa lupa. Yun yung nagiging kasiyahan natin. At yun ang nais ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sapagkat isa itong strength. Kasi tunay na sa panahon nila ay nandoon yung mga pag-uusig, nandoon yung matindi yung mga pagsubok na mayroon sila. Although sa panahon natin ay ganon din naman po. Hindi naman nagkakalayo ang isang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay tunay na dito sa mundong ito ay marami siyang maaaring kapigatian. Sabi nga ng Panginoong Yesus, in this world are many tribulation. Dito sa mundong ito, sabi niya doon sa John 17, ay maraming mga paghihirap o kahirapan na dadanasin ng isang Kristiyano. Lalo na siguro sa mga pag-uusig sa mundong ito. Kaya ang paalaala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay magalak kayong lagi. At yan ay bunga ng pananahan ng Espiritu na pagka natuto natin tayong magpasakop sa Espiritu at itingin ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, yan ay nagdadala ng tunay na kagalakan. Sabi nga sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is your strength. Siguro tingnan natin yon sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Sabi dito, nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at padala kayo ng mga bahagi roon sa walang naiyanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mamanglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay ang inyong kalakasan. Alam natin ang istorya ng Book of Nehemiah. Sila yung mga remnant, mga nagbalik mula sa pagkabihag. At alam natin yung naging pangunahin na
ministeryo ni Nehemiah, ito yung pagre-rebuild ng templo. No? At bagamat hindi naging madali para sa kanila, sapagkat abang ito ay kanilang nire-rebuild, sapagkat ang templo ay parang testimony ng bayang Israel. At nung nire-rebuild nila ito, maraming mga oposisyon, maraming mga pagsubok, maraming mga pag-uusig. At dito ay pinaalalahanan sila, sabi niya, then he said unto them, go your way, eat the pot. No, ito yung sa kalagitnaan na sila ay nandoon na sa loob ng templo. Ang sabi niya dito ay sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay ang inyong kalakasan. Totoo naman 'yon, no? Even sa ating Christian life, kapag tumingin tayo sa mga bagay dito sa mundo, talagang malulungkot tayo, lalo na sa mga nangyayari sa panahon natin. Nakikita natin yung kaguluhan, yung iba't ibang mga bagay. Pagka dyan natin pinokus yung sarili natin, talagang manlulumo tayo, madi-discourage tayo. Kaya itingin natin sa Panginoon at hayaan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ang gumawa sa buhay natin. Sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay source ng ating spiritual strength. Kaya ang maganda, yung joy, yung kagalakan natin ay ibase natin sa relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kahit na sa panahon ng mga pagsubok, mga trials, ay matuto tayong maging magalak. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Diyos, walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan, sapagkat sa kabila ng mga pagsubok, tayo ay kanyang bibigyan ng paraan para tayo ay makaiwas. Kaya unang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, magalak kayong lagi. At pangalawa, na tingin ko ay malaking tulong din sa pamumuhay nila habang inihintay nila ang pagdating ng Panginoon, yung sinabi rito na magsipanalangin kayong walang patid. No? Pray without ceasing. Hindi ibig sabihin ito na hindi na tayo titigil na manalangin, no? Hindi 'yon ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay palagiin na sila ay magkaroon ng connection o communication sa Panginoong Diyos. Maging bahagi ng kanilang buhay ang pagpasok sa trono ng Panginoong Diyos. No? Kaya nga, yung prayer ay nagiging kublihan sa panahon ng mga kabagabagan natin pagka umaatake ang dyablo. No? Kaya nga, laging ini-illustrate o inilalarawan yung panalangin sa breath, no? Yung paghinga. Kasi kailangan yung constant. At napakahalaga nun. Sa kanilang buhay na spiritual, napakahalaga na yung kanilang pananalangin. Pinaalala ni Apostol Pablo sa kanila, yung palagi silang makipag-usap sa Panginoong Diyos. At ang katotohanan ito ay hindi naman nagmula naman kay Pablo lang. No? Bagamat naranasan ni Pablo ang kapangyarihan ng panalangin. Ito'y mga katuruan na mula pa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa Lucas 18 ay sinabi ng ating Panginoon, ito yung mga turo ng ating Panginoon, at
pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika ang kahalagahan ng pananalangin. Dito sa Lucas 18, talatang 1, ang sabi, at sinalitaan niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mang lupaypay. Sabi, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ang ating Panginoong Yesus, no, ito ay tinuro niya sa kanyang mga alagad para hindi sila ma-discourage, para hindi sila manghina. Yun yung napakaganda, sabi niya, huwag manglupaypay. Yan, napakahalaga ng prayers. At yan yung pinaalaala ni Apostol Pablo. Marahil ay yung mga naging una nila na damdamin, yung kalumbayan, yung kalituhan, yung kawalan nila ng pag-asa. Marahil ang nagiging dahilan nun ay yung kanilang kakulangan. Ayoko sabihin na hindi sila nananalangin. Kakulangan marahil ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kasi pagka lagi tayong nananalangin, ito'y nagiging kalakasan natin, no? Nagiging kalakasan natin ito. Kaya even ang karanasan ng mga disciple ay nakita natin noong nananalangin ng Panginoon at siya ay humihingi ng kanilang pakikipagpartisipasyon, sila ay natutulog. Anong sabi ng Panginoon? Ang espiritu ay nagnanasa, subalit ang laman ay mahina. Meaning, to strengthen yung kanilang spiritual life, napakahalaga ng prayer. Para marahil siguro hindi rin ma-avoid din nila yung mag-give up. Kasi nga, yung paghihintay sa pagdating ng Panginoon ay minsan ay walang katiyakan. Ibig sabihin na walang katiyakan, hindi nila alam kung kailan, no? Bagamat ito ay tiyak na mangyayari. Marahil ito yung isang bagay na gusto ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Para mapagtagumpayan nila yung mga bagay-bagay, ay kailangan sila na matuto na laging manalangin. Mabigyan nila ng pagpapahalaga yung panalangin. Katunayan, sa mga taga-Epeso, ay binanggit ito ni Pablo dito sa versikulo 18 ng Epeso. Ang sabi rito, Epeso 6, versikulo 18, ang sabi niya, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At ito yung praying always, sabi niya, with all prayers and supplication in the Spirit. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. Binibigyan din dito ni Pablo, bagamat alam natin yung Epeso 6 ay ibinigay ni Pablo yung mga tinatawag na baluti, yung mga kasuotang pangdigma, yung spiritual battle, no? Napakahalaga rin kasi ng prayer para tayo ay yung ating spiritual na pakikipagbaka. At yun ang isa sa mga sinabi niya na manalangin kayong lagi. Kasi ang panalangin, alam ni Pablo na isa sa mga secret weapon ng Kristiyano yan. Kaya nga yun yung sinabi niya doon sa Epeso 6. Bagamat ang paksa ng Epeso 6 ay nandoon sa tinatawag na pakikibaka. At yun yung binibigyan din ni Pablo na
mahalaga na laging manalangin. At parang pinapakita rito na ang pananalangin ay hindi siya last resort, no? Hindi yung pagka yung kailangan lang. Halimbawa, masyado na tayong nalilito, masyado na tayong punong-puno ng mga problema, o kung kailan kailangan, no, yung nandun na, parang nagigipit ka na sa magkabila, saka ka palang titingala. Although maganda yon, no? Maganda yon, pero hindi dapat last resort ang prayer. Ang sabi ni Pablo, manalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. Maging pangunahin. Unahin. Yun ang isa sa mga nais ni Pablo na ipakita sa bagay na ito. Unahin ang pananalangin sa buhay. Kaya sabi niya, magsipanalangin kayong walang patid. At gamitin nyo yung lahat ng panalangin. At alam natin yan na even ang early church, no? Alam natin na mabibigat ang mga pinagdaanan na mga pag-uusig, pagsubok. Pero sila ay nagtagumpay through prayers. Kaya ang prayers ay napakahalaga rin to strengthen yung ating spiritual life. May kasabihan nga, a prayerless Christian is a powerless Christian. Kapag ang isang Kristiyano ay mahina, no, yung weak, madali siyang ma-discourage. At may epekto yon. May epekto yon sa ating Christian life. At dito sa verse 18, kung titingnan natin, sabi niya, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yung pagpapasalamat hindi lang ang nais ituro dito ni Pablo, yung pagpapasalamat hindi lang yung mga blessing, hindi lang pagka yung maganda yung sitwasyon, hindi lang yon. Yung in everything give thanks, ibig sabihin ano man ang sirkumstansya, ano man ang sagot ng Panginoon sa panalangin, ay matutong magpasalamat. Kaya nga sabi ni Pablo sa Colossians chapter 3, verse 17. Colossians 3, verse 17. Sabi niya, at anuman inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kasi yung pagpapasalamat sa mga panahon ng, sabihin natin na difficult, yung sufferings, yung pagpapasalamat na ito ay yung paghihirap ng isang Kristiyano ay nagiging testimony ito. Nagiging magandang patotoo ito. Yung sa kabila ng mga pangyayari na hindi maganda, nagiging testimony ito. At napakahalaga na matutunan ng mga taga-Tesalonica, at ganun din naman tayo. Sabi nga rin dito sa Efeso Kapitulo 5, talatang 20, sabi na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Ang pagpapasalamat kasi sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo
Sapagkat alam natin na ang Ama, kung binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, meron pa bang bagay na hindi kayang ibigay sa atin? Dapat kung tinitignan natin ang Diyos ay mabuti sa atin, pasalamatan natin yung lahat ng mga bagay. Kahit na iniisip natin na hindi maganda. Siguro halimbawa na lang si Job. Diba? Alam natin yung pangyayari sa buhay ni Job. Kaya nga maging ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang asawa, ang sabi niya, talikuran mo na ang Diyos. Dahil bakit binigyan kanya ng ganyan? Napakaganda dahil ang pananalig ni Job ay nakasentro sa Diyos. Ang sabi niya, ang mga bagay lang ba na maganda ang kailangan kong tanggapin sa Kanya? At kung minsan kasi yung mga pangit na bagay na pinapahintulot ng Diyos, alam naman natin na hindi naman yun para pahirapan, para parusahan, para saktan tayo, hindi. Katunayan, ang mga bagay na yan ay ipinapahintulot ng Diyos para rin sa ikabubuti natin. Kaya yung Romans 8:28, napakaganda nun. Yung all things work together for good to those who love God, no? Who called according to His purpose. Meron kasing, yung pagkatawag kasi natin, merong purpose ang Diyos sa atin. Meron siyang magandang plano sa atin. At ang napakaganda rito, pagka natututo tayong nagagalak tayo, lagi tayo nananalangin, at marunong tayo magpasalamat sa Diyos, ang dala-dala nito ay kapayapaan. At ang ating pananampalataya ay lalong nagiging dalisay. Sapagkat ang mga pagsubok, pagka natutunan natin ipagpasalamat, no? Ibig sabihin niyan ay nadadalisay hanggang sa natututo tayo makontento ano man ang kalagayan natin. At kung minsan yan ay nagagamit sa paglilingkod. Yung tinatawag na consistent na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kasi kahit na alam natin na mahirap, kahit na pagka natuto tayong magpasalamat at may kagalakan tayo at nakikita natin na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin natin, minsan kahit mahirap ay nagpapatuloy tayo. At ito yung mga buhay na maaring sabihin natin na pagiging puspos ng Espiritu Santo. Kaya sa ating pagpapatuloy, sinabi rin ni Pablo, bukod sa sila ay magalak lagi, manalangin lagi, magpasalamat lagi, no? Dito sa verse 19, sabi niya, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Actually, kaya ako na sa aking pagninilay, kaya nakita ko na yung mga huling bahaging ito ay may kinalaman ang gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. Pagiging magalak, yung panalangin, yung maging mapagpasalamat, ito ay gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nakita ko na napakahalaga ng pagiging spirit-filled, no? Kasi magiging kabaligtaran lahat eh. Pagka hindi tayo na-control. Pagka ang laman ang siyang nag-control sa buhay natin na ito, magiging kabaligtaran lahat ito. Maaaring ikaw ay laging malungkot, kung baka ikaw ay hindi man nananalangin. No? Minsan marami ng mga blessing, hindi ka pa rin natututong magpasalamat. Kaya ang sabi ni Pablo, para continually na maranasan ng isang Kristiyano, ng mga taga-Thessalonica, yung buhay na puspos ng Espiritu. Sabi niya, huwag ninyong patayin. Sabi niya, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Quench not. Ginamit yung quench not. No? Kikita natin dito na
Ito yung bagay na madalas na nakakalungkot sa isang Kristiyano. Ang ibig sabihin lang nito, huwag mong patayin o parang apoy na huwag mong buhusan ng tubig. Parang ganun lang, no? Ang ibig sabihin nito. At alam natin kung ano yung nakakapagpatay ng init ng espiritu o yung gawa ng espiritu sa ating buhay, no? Minsan ito yung resisting or ignoring God's leading. Minsan nililid ka na, no? Kasi ang espiritu ayon sa Roma 8, sabi nga, ang lahat ng pinananahan ng espiritu pinapatnubayan ng Diyos. At ang lahat ng pinapatnubayan ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Yan ang gawain ng espiritu sa buhay natin, is to lead. Yung para tayo ay i-lead sa katotohanan, i-lead doon sa kalooban ng Diyos, pangunahan tayo. Subalit kung ito ay babaliwalain mo, at lalo tigit kung ito ay iyong kumbaga sasalansangin, no? Parang pinapatay mo yung init, yung init ng espiritu, yung kanyang pagkilos sa buhay. At ito yung pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, na wag nilang masyadong, kasi yung quenching the Holy Spirit, hindi lang yung ini-ignore mo o sumasalangsang ka. Yung pinaparsu mo yung personal goals mo, no? Yung mas pinipili mo yung tinatawag na sarili mong ambisyon kaysa doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun yung mga dahilan bakit yung pinapatay yung init, apoy ng espiritu, no? Yung mga warning ng Word of God, no, ay dinidisregard mo. At hindi mo ginagamit yung mga spiritual gifts na alam mong nasa iyo, no? Sa ganyang paraan ay pinapatay. Actually, sa Efeso 4:30, ang ginamit dito yung grieving the Holy Spirit. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Doon sa Thessalonica, sinabi ni Pablo, quench not. Dito, do not grieve. Sabi niya, and grieve not the Holy Spirit. So, yung salitang grieve, yung parang sinasaktan ang Diyos. Kaya totoo yung kasabihan na when you disobey God, you are not only broke the law of God, you broke the heart of God. Nalulungkot, nasasaktan, at yung sakit na yon ay ayon sa mga commentary ay yung sakit na naramdaman ng isang namatayang ka ng mahal sa buhay. Yun yung grieving. Kaya doon sa Galatians 5:16 naman, sinabi ni Pablo, dito sa Galatians 5:16, sabi niya, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. At kung minsan, tanging ito lang ang paraan para makalakad tayo sa spiritual na pamumuhay natin. Sapagkat ang Espiritu, kaya siya ibinigay ng Diyos sa bawat tunay na sumampalataya upang ang Espiritu ang mag-guide sa atin. Ang Espiritu ang magbigay ng lakas sa atin para masunod natin, magawa natin yung kalooban niya.
hindi yung ating sarili, yung tinatawag na flesh, no? Kaya maganda na maging sensitive tayo sa pagkilos ng Espiritu Santo. At hindi nagkakalayo ang Word of God and yung tinatawag na conviction and discernment. Pagka tayo ay grounded sa Word of God, nagiging sensitive tayo doon sa pagkilos ng Espiritu. At kapag tayo sumusunod sa patnubay ng Espiritu, doon natin nararanasan, no, nagagawa yung kalooban niya. At nararanasan yung tunay na kagalakan sa buhay na ito. At dito sa verse 20, puro tingnan natin. Sa verse 20, ang sabi niya, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Sabi sa despise not prophesying. Actually, hindi naman ito yung prophesying. Tinutukoy dito yung mga preaching, yung mga pagtuturo. Kasi noong sa konteksto, dahil sa dami noong mga tinatawag na false prophet, saka yung mga aral na mali, yung mga early believers ay medyo ina-undervalue nila yung mga nagpi-preach, no? Kasi parang tingin nila mali lahat eh. Yun yung konteksto rito dito sa karanasan ng early church, no? Dahil maraming mga pumapasok, mga nagtuturo ng kautusan, ng Judaismo, kailangan ng law and faith kasi para sila'y maligtas. Kahit sa panahon na yon, no? Mayroon ding mga teaching regarding mga agnostic na hindi naniniwala sa resurrection. Maraming mga bagay na mga nagbibigay ng pag-aalinlangan doon sa mga early believer, lalo na sa Thessalonian church, no? Kaya sinabi ito ni Pablo na sabi niya, despise not prophesying. Kasi makikita natin, tingnan natin, sinulat din ito ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 para lang makita natin yung mga karanasan ng mga early believers. Sabi rito, 4:2 verse 1, sabi niya, pinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahuanan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. At sa Hebrew 4:12, alam naman natin na sinasabi ron yung kapangyarihan ng Diyos. Ang point dito ni Pablo sa mga taga-Thessalonica ay magbigay sila ng mataas na respect and value doon sa mga tunay na nangangaral, no? Kaya napakahalaga rin naalala ko merong isang church, hindi ko nasasabihin, nung sila ay aking tinutulungan, ang sabi nila ay, pwede ba ikaw na lang lagi every Sunday? Kasi sabi niya, yung mga local namin ay parang sardinas yung pinapakain sa amin. Ginamit nila yung word na ganon, no? It is a challenge to us lalo na sa mga ginagamit ng Panginoon. Kapag kasi nagiging lousy yung preaching natin dahil sa hindi tayo naghahanda, hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos, minsan ganun yung magiging response noong mga believer.
At hindi maganda 'yon, no? Hindi maganda 'yon. Kaya sinabihan ni Pablo ang mga taga Tesalonica, sabi niya, "Huwag niyo namang hamakin ang mga preaching ng mga talagang nagtuturo." No? Although meron talagang minsan na nakakalungkot siguro, ang believer ay pagka hindi siya masyadong nakikinig at medyo may mali roon. Sa ganung mga bagay, yan ay senyales na kumbaga sa may sakit ka. Kapag ka wala kang gana sa pakikinig ng mga mensahe na lalo na kung mga mensahe talaga na sabihin natin na mga mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kapag ka wala kang gana sa ganoon, parang pagkain kasi ito eh. Kahit na gaano kasarap ang pagkain, kapag ka may sakit ka physically, wala kang gana. Sign yun. Isang sign sa isang believer na weak siya spiritually. Ibig sabihin, pagka siya'y walang gana sa Word of God. At minsan naman, kaya nawawalan ng gana yung iba, dahil nga minsan ang nagkukulang ay yung mga nangangaral. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timoteo dito sa binasa natin kanina, no? Sa 2 Timothy 4:2, sabi niya, preach the word in season and out of season. Kaya ang mahalaga rito ay ngayon sa kabila ng talagang nakikita natin yung sustansya noong mga pagtuturo ay biblically, scripturally, and sound teaching, tapos wala kang gana, there is something wrong doon. Marahil ay spiritually weak siya. No? Kaya sabi niya, huwag niyong hamakin. Tapos sa verse 21, sabi niya, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Sabi dito, no, sa English, prove all things, hold fast that which is good. Parang sa 1 John chapter 4 kasi, yung ibig sabihin nun dito, test F, parang kailangan grounded tayo sa scripture eh, para ma-assess mo. Parang ganun ang gustong sabihin dito ni Pablo, no? Pwede mo namang i-assess yung mga turo, parang sinasabihan niya yung mga taga Thessalonica, no? Pwede naman na yung salitang prove, ang sabi dito sa Tagalog, subukin ninyo. Kumbaga sa ginto, para mo siyang itetest kung gold siya talaga o hindi. Ang tinutukoy niya rito, yung mga teaching. Kaya sabi sa 1 John chapter 4, verse 1, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ito yung katotohanan. Kaya even sa panahon natin lalo na po sa panahon natin, napaka-open ng, sabi nga, one click lang. No? Kaya kung lagi ka lang magbabase at hindi ka, kaya nga sabi ni Brother Jan, anong magandang gawin para matutunan natin? Una, mag-focus tayo sa Word of God. Pangalawa, pakinggan natin yung mga teaching. Kasi sa ganung paraan, ay natuturuan tayo. At naihimay natin yung mga bagay na kung ito nga ba is spiritual, no? Napakahalaga kasi. Ayan ang naging sikreto ng mga Bereans believers sa Acts 17 verse 11. They searched the scripture
daily. Kaya pagka may narinig sila sa turo ni Pablo, sa turo ng mga nagdadala sa kanila ng mensahe, tinitignan nila sa scripture. Hindi lang sila basta-basta nakikinig. At nakikita nila yung katotohanan. Nagkakaroon sila ng discerning. At alam nila kasi nagiging grounded sila sa scripture. Kaya sabi roon, sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, subukin ninyo, ibig sabihin, i-test ninyo, tignan ninyo, ito ba'y biblical? Aralin din ninyo. Yun yung maganda. Yun yung sikreto. Pagka naituro sa atin, narinig natin, tignan natin sa scripture, and then aralin natin kung tama ba yung narinig natin. At kung tama yung narinig natin, lalong tumitibay yung ating spiritual. No? Lalong tumitibay, nagiging grounded tayo sa Word of God. At kung minsan, lalo pa nating napapagbuti ito dahil nilinilay-nilay natin. At ito'y nagkakaroon ng pakinabang sa atin. Nagkakaroon tayo ng spiritual discernment. At nai-align natin ang mga bagay na ito sa buhay natin. Kaya hindi lang nagkakaroon tayo ng wisdom, how to apply the Word of God. Okay din yun na minsan tumitingin tayo sa mga ibang commentary, sa mga ibang turo. Okay yun. Hindi masama yun, pero kailangan mong aralin. Kailangan mong basahin. Ikumpara mo sa salita ng Diyos. At kung kinakailangan ay saliksikin mo pa. Para na sa ganon ay mahimay mo. Sabi nga ni Pablo, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Kumbaga, ilagay sa puso at ipamuhay. At kauli-ulian, para lalong makakilos ang Espiritu Santo sa buhay natin, na sabi niya, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Abstain from all appearance of evil. Yung appearance, hindi lang yung kasalanan. Hindi lang yung kasalanan yung layuan. Kahit na yung anyo ng kasalanan. Yung anyo ng kasalanan. Sabi nga sa Romans 12:9, dito sa Romans chapter 12 verse 9, while ay medyo umaba na, nais ko kasi nang tapusin itong mga ilang talatang ito para at least sa susunod ay matapos na tayo dito sa chapter o sa 1 Thessalonians. Sabi rito sa chapter 12 verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Let love be without dissimulation. Abhor. Yun yung salita, no? Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Yun yung pinapaalala ni Apostol Pablo. Himayin, layuan, ano yun? Yung ginamit, kamuhian, yung masama, at hindi lang yun. Even yung mga anyo. Kaya yung mga Kristiyano, hindi lang yung makasalanan, kahit yung mga anyo, yung mako-compromise yung testimony mo. Kaya ito ang nais ni Pablo, no? Kaya kung isasama rin natin yung pinag-aralan natin, yung spirit-filled life, no? Ito yung buhay na puno ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok, mga suliranin. Itong buhay na mapanalangin, laging nananalangin, nagiging kublihan ang panalangin ay siyang santungan ng isang Kristiyano. At
marunong magpasalamat sa lahat ng sirkumstansya sa buhay sapagkat alam niya ang Diyos na kanyang sinasampalatayaan ay Diyos na mabuti at nagiging sensitibo siya sa pagkilos ng Espiritu at nagbibigay siya ng pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. At nagkakaroon siya ng discerning, nahihimay niya yung tama at mali. At higit sa lahat, nagiging matagumpay siya dahil siya ay humihiwalay hindi lang sa kasalanan, kundi maging sa anyo ng kasalanan. Kaya pwede nating itanong to sa ating mga sarili. Tayo ba ay nagagalak kahit na nasa mga matinding pagsubok tayo? Tayo ba ay laging kumakatok sa trono ng Diyos upang tayo ay manalangin? Ano ang mga response natin sa mga turo na naririnig natin? Pumapasok ba dito sa kanan at lumalabas sa kaliwa? O pumapasok sa kaliwa, lumalabas sa kanan? Ito ba ay nagbibigay ng challenge sa atin, nagbibigay ng enlightenment sa atin? Nasusuri ba natin ang mga naririnig natin o mga binabasa natin, mga libro, mga literature, yung mga sa internet? At napakahalaga ng mga bagay na ito na pinaalala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sapagkat habang inihintay natin ang pagdating ng Panginoon, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng ating Panginoon ay maging matibay tayo, maging consistent tayo, maging fruitful tayo sa ating buhay. Marami pa na mga kaluluwa na tayo madala sa Panginoon. At higit sa lahat, ma-enjoy natin yung Christian life natin na tila parang nandun na tayo sa kalangitan dahil alam natin kasama natin ang Panginoon at ginagabayan tayo ng kanyang mga salita. Marahil hanggang dito lang po yung ating mga pag-aaral at nawa ay nagdala po ito sa atin ng mga kaliwanagan, nagdala ito ng mga hamon sa buhay natin at higit sa lahat ay masumpungan tayo na napupuspos ng Espiritu Santo. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na ipinahayag niyo po sa amin. Naway, habang hinihintay po namin ang maluwalhating pagdating ng aming Panginoong Hesukristo ay maging alerto kami at habang kami naghihintay, kami po ay nagiging kapaki-pakinabang sa iyong ubasan at higit sa lahat ay maging matatag kami sa aming pananampalataya upang kami po ay patuloy na magamit mo sa iba't ibang kaparaanan para sa paglago ng iyong gawain. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin po ang bawat kapatiran at ang bawat makakapakinig po ng aming mga pag-aaral mula sa iyong mga salita. Maasa po kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa amin ang siyang gagawa at magbibigay liwanag sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening and God bless. Ibalik ko muna kay Brother Abel sa ating MC para sa ating mga question and answer. Sige po, maraming salamat Brother Wilson sa pagtuturo po. Ngayon po, mga kapatid, nasa dako po tayo ng ating pong question and answer. At kung mayroon po tayong question ay pakibukas lang po yung ating mic upang sabihin po ito at nang sa gayon ay masagot din po ng ating pong kapatid. Sige po, open na po tayo sa ating pong question and answer. At kung mayroon po tayong question ay
pakisabi na lang po. Sige po mga kapatid, wala po ba tayong question? Although napakaganda po ng ating napag-aralan, ito ay encouragement, mga huling salita na encouragement para sa mga taga-Thessalonica ni Pablo at maaari din po natin na i-apply sa panahon po natin. Kaya napakaganda po ng ating pong pag-aaral. Siguro po, kung may question po tayo mga kapatid. Last call po mga kapatid, kung may question po tayo. Marahil ay nawa ay naging malinaw po ito sa atin po bilang mga magkakapatid at sa mga turo na ating narinig ay naging maganda at malinaw po ito. Nawa ay maging mai-apply din po natin ito sa ating mga buhay. Siguro bilang pangwakas na panalangin ay hingin po natin kay Brother Glenn Anthony na pangwakasan tayo sa panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa napakabiyayang gabi po na binigay niyo po sa amin sa pagbubulay po, pag-aaral ng inyong pong mga salita. Nakita po namin ang mga practical po na inyo pong naisin po sa aming pong mga buhay. Lagi po kaming magalak po sa anumang pong sitwasyon. Lagi po kaming lumalapit sa inyo pong banal na trono. At lagi din po kami, Ama, na magpasalamat sa anumang pong mga sirkumstansya sa buhay po namin. At ganoon din po, Ama, ay ang amin din pong puso ay amin pong ilagak sa inyo pong mga salita. At ang patuloy po, Ama, na lumakad po kami sa kapangyarihan po ng inyong pong banal na Espiritu. At patuloy po, Ama, dalayan po namin ang mga bagay pong ito. Ito po ay tunay nga po na kumilos at makita po sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pong anak na ginamit sa pagtuturo. Naway patuloy niyo po siyang pagpalain at sampu ng kanyang buong pamilya, lalo-lalo na po ang kanya pong kalusugan. At ganoon din po, Ama, ang mga kapatiran din po na nakapakinig, ay pagpalain niyo po kami. At ganoon din po ang makakapakinig po sa aming pong Facebook at sa aming pong YouTube. At patuloy pong ingatan kami sa gabing ito sa aming pong pagtulog at pagpapahinga. At patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa po sa amin. Pagalingin niyo rin po ang mga may karamdaman at patuloy niyo pong pangunahan ang aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Ama, at patuloy na sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat. At ito po ay aming samutiling sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen po. Good evening and God bless po. Thank you po. Good evening and God bless. God bless po. Salamat po. Good evening po. God bless.